Welcome to Donmar TV News Channel. Ito na naman si Ate VP Leni. Sinasabi niya na naman na the same narrative siya. Kailangan daw pagdugtong-dugtungin natin yung mga dots. Pakita daw natin yung web kung bakit nagkakaroon ng lantarang pagpatay. Kagaya daw ng napatay na aktivista sa Calabarzon at pati sa alkalde ng bansa. Hindi daw dapat itong tratuhin ng normal. Tama ka dyan. Hindi natin dapat tratuhin normal. Pero mali ka when you say what happened in Calabarzon relative to the killings of those so-called activists was a massacre. Kasi hindi pa nga natin alam, hinuhusgahan mo na, abogado ka pa naman, at VP Leni. Kailangan, you apply what you have learned in law school. Huwag muna tayong maghuhusga. Pagkatapos, hindi lang, tawag mo dito sa rehimeng murderous regime. Biro mo yun? Mamamatay tao. Itong administrasyon, yun ang sinasabi mo. Nako, mukhang you have overreached yourself. You have gone overboard. Hindi pa pwede yan. Tama na lang yung manawagan ka na lang sana. Ngayon, nananawagan ka. Ang problema, nananawagan ka ng malinis, kompetente, malayang investigasyon, pero, nauna na yung kondemnasyon mo na ito ay isang massacre. Hindi po ba? Kaya, mali. Ano naman gagawin natin? VP Leni. Haluan natin ng music, baka maano ako. Nako. Bayan kong Pilipinas, may ganong eksena. Lalaya ka sa paghihirap. Nako! Magbuhat ng masilayan ka. Nako! Hanggang ngayon nagdurusa. May iyak na nagaganap. Kaya ngayon ako ay narito. Nako! Ang hangarin ay nako. Nakalata ako na ito. Bayan ko. Sapula. Kasama nyo. Sapula. Ako. Ayan na. Iyak na. Si Manny Pacquiao ay naririto. Handang tulungan ang mga tao. Alam ko lyrics ay ibong mangmaylayang tumiga. Patay ba? Di ba ang lyrics at ibong mangmaylayang tumiga? Patay ba? Anak ng tutsa naman o. Anong nangyari? Wag mamuliti ka! Ha? Wag mamuliti ka! Yan ang kabilin-bilinan ni Manny Pacquiao. Huwag mamuliti ka, napakaaga pa. Tulungan ng kababayan. Sige, pasok. Si Manny Pacquiao ay naririto. Handang tulungan ang mga tao. Dahil siya ay nanggaling sa hirap. Ramdam niya ang mga Huwag mamuliti ka sa lagay na yan, ha? Huwag mamuliti ka! Ha? Ano? Huwag mamuliti ka? Sir! Sir Manny! Alam mo, idol pa naman kita. Sa basketball, maging sa buhay mo, idol kita. Pero magpakatotoo tayo, boss. Boss, magpakatotoo tayo. Napakaloko naman ho natin sasabihin nating dahilan natin kaya tayo nagagalit doon sa
kahilingan ng ilang mga kapartido mo na si Pangulong Duterte ang maging vice presidente, nagagalit tayo at sinasabi mong wag muna mamulitika. Boss, ano ito? Don't tell me walang sanction mo ito, Brad. Brad. Ha? I rebuke you. Walang sanction ito? Wala? Boss, magpakatotoo tayo, boss. Habang maaga pa lang. Kasi habang maaga pa lang, parang nabubulok na po yung inyong prinsipyo. Di ba? Sabi nga alam mo, ito masasabi ko sa'yo. I understand everything that you're saying, your desire to help the Filipino people. Kaya lang, Brother Manny Pacquiao, makinig ka na mabuti. It might destroy you because of this. Bakit to? Sir? Kita niyo yung komento ninyo dun sa mga nanghihiling na Vice Presidente si Pangulong Duterte, sasabihin niyo huwag mamulitika. Pero kaliwat kanan ng labas ng inyong politika. Anong tawag mo dito, boss? Sige nga, boss, anong tawag mo dito? Wala lang. Gusto mo lang gumawa ng kanta? Pwede ka namang pagawa kay Lito Camo, ah. Bakit yan si Freddy Aguilar na? Aba? Talagang kailangan pattern before the president, ha? Kasi si Pangulong Duterte yung kayo, eh. Ito. Purusa, kaya ngayon ako ay narito. Ang hangarin ay sumaklolo. Bayan ko, asahan nyo, kasama nyo ako. Are you ready, people in the house? Si Manny Pacquiao ay naririto. Ang lupit? Don't tell me, hindi pa ngangampanya yan. Ano ito? Wala lang, si Manny Pacquiao ang pag-asa. Handang tulungan ang mga tao dahil siya ay nanggaling sa hirap. Ramdam. Wag mamulitika, sabi nga ni Manny Pacquiao. Niya ang mga kapuspalan. Si Manny Pacquiao ang inintay. Wag mamulitika. Sabi nga ni Manny Pacquiao. Hangarin niya sa atin ay tunay. Tayo'y magkais. Ayun, sabi. Ulitin natin. Okay, ulitin natin, ha? Matapos sabihin gusto daw magpresidente ni... Hindi yan. Mali. Ito. Isantabi muna ang politika, ang panawagan ni PDP Laban Acting President Senator Manny Pacquiao sa kanyang mga kapartido. Kasunod po yan ang paglalabas ng resolusyon para kumbinsihin si Pangulong Duterte na tumakbo bilang Vice Presidente sa 2022. Nakatutok si Katrina Son. Ang resolusyong ito, iniikot ng isang grupo sa PDP laban sa kanilang mga kasamahan para kumbinsihin si Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa election 2022. Pero ang mismong presidente ng partido na si Senator Manny Pacquiao, sinabing hindi umano lehitimo ang resolusyon at wala siyang alam tungkol dito. Hindi ko alam yun. Hindi yun sanction ng bilang acting Hindi daw sanction. president ng partido. Hindi po yun authorized. Hindi legitimate yung resolution na ginawa. Kaya nga tayo nandito. Dahil hindi ko po alam, nalaman ko lang po lately, sinabi sa akin ng tao ko. Sabi ni Pacquiao, hindi pa raw panahon para pag-usapan ang politika. Hindi pa panahon pag-usapan ng politika. Pasok! Pasok uli! Kaya ngayon ako ay narito. Ang hangarin ay sumaklolo. Bayan ko. Sakit sa ulo ka, Manny Pacquiao. J-Fitness and Lapi Style. Ha? Ano? Manny, di rin ako nakikipag-away sa'yo pero wag mo kaming laruin, brad. Dahil kung sino sabihin ni tatay, doon kami. Kaya shut the front door, man.
Alam mo, totoo lang Sir Manny. Kung ganito rin naman kayo, mag-boxing na lang po kayo. Retirement na ho ba? O kaya magnegosyo na lang po kayo. Kasi sir, sablay. Sablay po talaga, Sir Manny. Sablay po talaga. Sasabihin nyo, sisitahin nyo yung mga taong nagpupush kay Pangulong Duterte na maging presidente, sasabihan nyo wag mumulitika, pero kaliwat kanan ang nilalabas yung ganito. Ito, ibalta natin yung para, ayan, ayan. Di ba ho? Ayan, anong tawag mo dyan, Sir Manny?